Anong source? Hindi ba pwedeng trust me bro na lang? Kapansin-pansin na sa kabila ng mga kinakaharap na issue ng ilang mga politiko, imbis na humarap sa mga hearings or trials, mas ina-address pa ito through press release or interviews. Pero paano kung ang mga pahayag na ito ay hindi tumutugma sa mga lumabas na investigations, documents, at records? Dahil sa kinakaharap na impeachment, isa si Vice President Sara Duterte sa mga pinakamatunog na pangalan ngayon sa politika. Isa sa pinakamainit na issue ay ang kanyang SALN o Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Ayon sa mga ulat, walang nakadeklarang cash on hand o bank deposits sa kanyang mga SALN mula 2019 hanggang 2024, kahit may milyong pisong transaksyon sa bangko. Paliwanag ng kanyang kampo, nakalump daw ang mga halaga na ito sa category na others. But public officials should be transparent sa kanilang SALN para maging bukas sa pagsusuri ng publiko. At nakasaad ito mismo sa 1987 Constitution. At kung may gray area man sa SALN, the main question is, ano ang itinatago? Sunod naman ang issue sa 125 million confidential funds ng OVP. Una nang nabatikos ang tanggapan matapos lumabas sa records ng Commission on Audit o COA na naggastos ang pondo sa loob lamang ng 11 araw. Pero ayon naman sa dating aide na si Ramil Madriaga, mas maikli pa rito ang paggastos nito dahil naubos daw ang pondo sa loob ng 24 hours. Noong mga unang buwan din ng tensyon sa loob ng gobyerno, mariing tinanggihan ni Duterte ang mga usap-usapang magre-resign siya sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi niya ang magpapatuloy siya bilang Education Secretary. Pero pagdating ng Hunyo 2024, nagbitiw din siya sa posisyon. Isa pa sa mga pinagtatalunan ay ang paggamit ng confidential funds sa DepEd. Ipinaliwanag ni Duterte na kailangan ng mga secret funds na ito dahil sa mga banta sa mga guro at estudyante, kabilang ang posibleng recruitment ng mga extremist groups. Pero para sa mga kritiko, kulang ang ebidensya para patunayan ang mga intelligence-related expenses. Itinanggi rin ni Duterte ang paratang nakasama siya sa mga destabilization efforts laban sa Administrasyong Marcos. Pero habang lumalalim ang hidwaan ng dalawang political camps, mas dumarami rin ang talumpating bumabatiko sa mga kaalyado ng administrasyon. At pinakahuli, ang issue ng umano'y misuse of public funds. Itinanggi na Duterte ang anumang maling paggamit ng pondo sa OVP at DepEd. Pero sa investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI, may mga resibo raw ng confidential funds na posibleng iisa lang ang nagsulat o pumirma dahil magkakalintulad ang mga signature at handwriting. Sa huli, hindi lang ang mga pahayag ang dapat suriin ng publiko, kundi kung paano ito tumutugma sa mga dokumento, records at mga investigasyon. Dahil sa panahon na lahat ay pwedeng imanipula, mas nagiging mahalaga ang mga papel, resibo at opisyal na records na hindi kayang takasan ng mga paliwanag. No cap, just facts.